Napaunggol si Reyna nang maramdaman ang pagtama ng sikat ng araw sa mukha niya. Nang kumilos siya ay nakaramdam siya ng pananakit ng katawan. Napatingin siya sa una na yakap-yakap. Ang huling naaalala niya ay ang pagkabig ni Wancho sa kanya bago siya tuluyang hilahin ng antok. Pinakiramdaman niya ang sarili, subalit wala siyang makapangpagsisisi na hinayaan niya may mangyari sa kanila ng asawa. Nais lamang niyang masiguro na hindi siya lolokohin ni Wancho kaya hinayaan niyang may mangyari sa kanila. Ang sabi niya sa sarili ay pagbibigyan niya lamang ito kung kailangan ni Wancho ng pupuno sa pangangailangan nito. Gusto niya lang masiguro na hindi na iyon kailangan pang kuhanin ng asawa sa ibang babae. Pakiramdam niya ay tumatak sa isip niya nakakainsultong ngiti ni Veronica na magkaharap sila ng lagdaang gabi at ayaw na niyang maulit. Total naman ay mag-asawa sila. Hindi naman kasalanan na ibigay niya ang karapatan ni Wancho. Subalit hindi niya inaasahan na naramdaman niya kagabi. Ang akala niya ay pinagbibigyan niya lang ito. Plano niyang mahiga lamang doon hanggang sa matapos si Wancho. Subalit tila nagkaroon ng sariling isip ang katawan niya. Ninais niyang ibalik ang asawa. Ang kaligayahan na ipinadarama nito sa kanya. Wala siyang naramdamang pagsisisi at sa halip ay kaigaan pa ng loob niya. Sa unang pagkakataon, inisip niya ang asawa na walang sundot ng galit o pagkamuhi sa dibdib niya. Nakarinig siya ng katok sa mga pinto. Nang maalalang wala siyang saplot sa katawan at tanging kumot lamang ang tumatabing sa kahubdan niya, ay kaagad siyang bumangon at hinagilap ang nahubad na damit kagabi. Sandali, sabi niya sa kumakatok at mabilis na sinuot ang damit na nahagip niya sa ibaba ng kama. Nang nakabihis na siya ay pinagbuksan niya ang nasa pento. Nakita niya si Jane na may dalang tray ng mga pagkain. Good morning ho, Ma'am Reyna. Ibinili ni Sir na dalahan ko raw ho kayo ng almusal, sabi nito. At inilapag sa kama ang daladala matapos makapasok. Salamat, sabi niya sa kasambahay. Nasaan si Wancho? Sa unang pagkakataon ay nagka-interes siya kung nasaan ang asawa niya. Umalis na po kanina pang umaga kasama si Ma'am Lani. Hindi na nga po kayo pinagising dahil ang sabi niya ay napagod daw ho kayo kagabi. Kakaharap sa mga bisita. Nagbili na lang po na akyatan kayo ng pananghalian. Mahabang paliwanag nito. Oo nga pala. May lakad nga pala ito kasama ang governor na bisita nito kagabi. Gusto niyang mapasimangot nang maalala na kasama rin ito si Veronica. Maiwan ko na ho kayo. Paalam ni Jane sa kanya. Jane, sandali. Pigil niya rito. Bakit po may kailangan pa po kayo? Tanong nito. Matagal ka na ba rito? Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng interes sa mga tao sa loob ng mansyon na dati ay itinuturing niyang kulungan. Magdadalawang taon na po. Sagot nito. Upo ka muna. Kwentuhan muna tayo. Alok niya rito. At ubili naman ay sumunod naman ito sa kanya at naupo sa bangko na nasa harap ng salamin. Ilang taon ka na ba? Mukhang bata pa ito. Mag-20 na ho. Sagot nito. Nag-aaral ka pa ba? Tanong niya. Huminto ho ako kasi hindi naman ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. May dalawang kapatid pa ho ako mas bata sa akin. Sila na lang ho ang tinutulungan kong mag-aral. Mahabang sagot nito. Tatangu-tangong sagot niya. Ayaw mo bang bumalik sa pag-aaral? Bata ka pa. Kaya pwede ka pang humabol. Ang totoo po niyan, pinababalik ako ni Sir Wancho sa pag-aaral. Siya na raw ang bahalang gumastos sa lahat tapos hahayaan niya pa akong magpatuloy na magtrabaho rito para patuloy pa rin po akong makatulong sa mga magulang at mga kapatid ko. Talaga? Aniya, hindi niya alam kung ano ang isasagot rito. Hindi niya alam ang may kakayahan palang tumulong sa iba si Wancho. Opo ma'am, alam niyo ho, mabait si Sir Wancho. Dagdag pa nito. Noong una nga ho na pumasok ako rito ay natatakot ako kasi usap-usapan sa baryo namin na masamang tao raw si Sir Wancho. Puro illegal raw ang negosyo at lagi may mga guns rito sa bahay niya. Bata pa ito, kaya naiintindihan niya kung bakit tila wala itong ingat sa pagkukwento. Pero noong nandito na ako, lahat ng kasamahan ko sinasabi na mabait nga daw si Sir. Napatunayan ko naman ho na totoong sinasabi ng mga kasamahan ko. Medyo masungit nga lang minsan si Sir Wancho pero matulungin po. Doon nga pong na-ospital ang bunsong kapatid ko dahil na dengue. Si Sir lahat ang sumagot ng pagpapagamot. Patuloy pang kwento nito. Ganoon ba? Ang tanging nasabi niya.
Oho, naku ma'am, baka lumamig ho ang pagkain ninyo. Iiwan ko na ho kayo ha, baka hinahanap na rin ako ni Aling Lourdes sa ibaba. Sabi nito, isang tipid ng ngiti at tango lamang ang isinagot niya rito. Nang makalabas na ang katulong, ay napaisip siya. Maging sa baryo nila ay may usap-usapan rin na puro illegal nga raw ang gawain ng asawa at sadya lang na maraming pera kaya hindi magalaw ng mga otoridad. Subalit tila mali yata ang mga kumakalat na balita sa bayan nila. Mas lalo lang tuloy na pukaw ang tumutubong interes niya para sa asawa. Napatingin siya sa paper bag na nakapatong sa gilid ng kama. Mamaya ay uuwi siya sa kanila para ibigay ang isang cellphone sa tatay niya at para madalaw na rin niya ito. I know you're tired but you have one more schedule for today. Sabi ni Lani sa kanya nang magreklamo siya kung matagal pa ba ang groundbreaking para sa Youth Center Project na iyon ng gobernur. Hindi na siya makapaghintay na umuwi at muli makita si Reyna. Hindi niya mapigilan na mapangiti na maalala ang asawa at ang nangyari sa kanila ng nagdaang gabi. Nang magising siya kaninang umaga ay kinailangan niya na matinding pagpipigil na gisingin ang asawa upang muling angkinin. Alam niyang pagod na pagod rin ito. At kapag ginawa niya iyon ay baka hindi na siya nakapunta rito. Nangako pa naman siya na darating. Biglang lumapit si Veronica sa kanya. Automatikang bumulupot ang kamay nito sa kanya. Nagkatingin sa nalilani sa ginawin nito. Alam ng kaibigan ng dating ugnayan nila ng anak ng governor. Sinenyasan niya sa Lani na iwan muna sila. Tahimik na sumunod ang babae. Hinarap naman niya si Veronica at maingat na inalis ang braso nito na nakakapit sa tagiliran niya. You should stop, Veronica. Bulong niya sa babae. What? Patay mali siya at natatawang sabi nito. Look, I am married now and I've no plans to cheat on my wife. Plus, everyone here knows that I am already married. Ano sa tingin mo magiging epekto ng ginagawa mo sa imahe ng daddy mo? I don't think the governor will like it if his only daughter becomes a mistress. Makahulog ang sabi niya. We can be discreet, you know? Pagpupumilit pa rin ito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Hindi na natin pwedeng gawin ang mga dating ginagawa natin. Why? Because you're married? Please, like that's gonna last. Sarkastikong sabi ni Veronica. Hindi niya nagustuhan ang huling sinabi nito. I am planning to make it last. So please, tumigil ka na. Pagkasabi niyon ay iniwan na niya ito at hindi na nilingon pa. Alam niyang malinaw na mensaheng ipinaabot niya rito na siya at si Veronica ay tapos na talaga. Pindutin mo lang po ito sa gilid at i-slide niyo ang daliri ninyo pataas para magbukas po ang screen. Kasalukuyan niyang itinuturo sa tatay niya kung paano gamitin ang cellphone na binili ni Juancho para rito. Noong una ay ayaw iyong tanggapin ito, subalit pinilit niya ito hanggang sa mapapayag niya. Maganda rin naman na may sariling cellphone ng ama para mas madali siya nitong makokontak kung kailangan. Siya nga pala, salamat sa ipinadala mong doktor dito noong isang araw. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng ama, subalit hindi muna siya nagsalita at hinayaan itong magpatuloy. Nakaigi rin na natingnan ako dahil noong isang araw pa masama ang pakiramdam ko. Hindi lang ako makapunta sa center dahil napakaraming gawain sa taniman. Iniwanan pa nila ako ng gamot na pang-maintenance ko sa high blood at saka mga vitamins. Kaya lang, ay baka kung ano ang sabihin ng asawa mo. Kapag nalaman na nagpapadala ka pa ng doktor rito, isang pilit ng ngiti ang ibinigay niya sa amain. Ang importante ho, tay, ay natingnan kayo. Huwag niyo na akong isipin yun. Sagot niya, hindi siya ang nagpadala ng doktor sa tatay niya. Siguro ay si Juancho ang nagpapunta sa doktor para matingnan ang kanyang amain. Naramdaman niyang parang may mainit na lumukob sa dibdib niya, na antig ang damdamin niya dahil sa ginawa ni Juancho para sa kanyang tatay. Hindi niya alam kung paano nalaman ng asawa ang kalagayan ng tatay niya. Sinabi niya sa sarili na pasasalamatan ng asawa mamaya pag uwi niya. Kamusta ka naman sa mansyon? Maayos pa rin ba ang pakikitungo sa iyo ng asawa mo? Tanong ng amain. Ginitian niya ito bago sumagot. Oho tay, wag ho kayong mag-alala, tinatrato ho ako na maayos doon. Saglit siyang huminto bago muling nagpatuloy. Ang totoo niyan tay? Maganda ang trato ni Juancho sa akin. Sa tingin ko ay mabuting tao naman siya. Muli siyang huminto. Mabuting tao ba na pinilit kanyang makasal sa kanya?
Naiintindihan niya kung bakit hindi sang-ayon ito sa sinabi niya. Matapos niya tayong kipitin sa pagbabayad ay ikaw ang hihingiin niyang kapalit. Maliit ang tingin niya sa atin kaya nagawa niya iyon. Noon pa man ay may interes na iyan sa'yo. Pero dahil mahirap tayo at siya ay mayaman, ginamit niya ang pera niya para makuha ang gusto niya. Hindi na lang siya kumibo sa sinabi nito dahil may katotohanan naman ang sinabi nito. Naalimpungatan si Rina nang maramdaman niya may pumaikot na braso sa baywang niya. Pagdilat niya ng mga mata, ay nakita niya si Wancho na isinisiksik ang sarili sa kanya. Ang mukha nito ay nakabaon sa pagitan ng balikat at leeg niya. Nakatagilid siya kaya ang likod niya ay nakalapat sa malapad na dibdib nito, maski hangin ay hindi makakadaan sa pagitan nila. Did I wake you? Paungol na tanong ni Wancho. Nang lingunin niya ang mukha nito ay nakapikit ang mga mata nito. I missed you all day. Muling ungol nito bago pa man siya makasagot. Nakasuot pa rin ito ng long sleeve polo shirt at slacks. Sa paa ay nakakapa niya ang sapatos nito. Naramdaman ni Rina na parang naging payapa ang pahinga nito. Nang muli niya itong tingnan ay mukhang nakatulog na ang lalaki. Maingat siyang umayos ng higa. Paharap dito para hindi ito magising. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay nitong nakapatong sa tagiliran niya. Subalit kumilos ito at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Hinayaan na lang niya ito sa ganoong posisyon dahil nangangamba siya na baka magising pa niya ito. Mukha pa namang pagod ng lalaki. Bahagya pang nakanga ang bibig at may narinig siya mahinang hilik mula rito. Ang mga kilay ay magkasalubong. Maingat niyang iniangat ang isang kamay at gamit ang hintuturo at hinlalaki ay pinatag niya ang gusot sa pagitan ng kilay nito. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa tila marelax na ang mukha ng asawa. Ilang sandali niya itong pinagmasdan habang natutulog at nang masiguro na mahimbing na ito ay dahan-dahan siyang muling kumilos at kumawala mula sa pagkakayakap nito. Nang tuluyan na niyang maialis ang braso nitong nakadagan sa kanya, ay maingat siyang bumaba at nagtungo sa paanan ng kama. Tinanggal niya ang sapatos nito at pati ang medyas para makatulog ng komportable ang lalaki at pagkatapos ay tahimik na muling bumalik sa tabi nito. Pinatay niya ang lampshade at muling humanda sa pagtulog. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nakakatulog nang maramdamang kamay na ang gumagapang sa tagiliran niya habang may humahalik sa leeg niya. Pagdilat niya ay nakasalubong ng mga mata niya ang mga mata ni Wancho. Nang makita nitong nagising na siya, ay maingat itong umibabaw sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. Para namang may isip ang mga kamay niya na gumawi sa sinturon ng lalaki at tinanggal iyon. Binuksan niya ang botones nito at ibinaba ang zipper. Saglit na tumayo paluhod ang asawa para hubarin ang pang-itaas nito at pagkatapos ay muling bumalik sa ibabaw niya at muling hanalikan ang mga labi niya. Naramdaman niyang napangiti si Wancho nang ipasok niya ang kamay sa loob ng pantalon nito at sapuhin na matigas na bagay na nakaumbok roon. Napaungol si Wancho ng taas pabang gumalaw ang kamay niya sa bahaging iyon ng asawa. Dahil sa naging reaksyon nito ay tila mas lalo pa niya itong gustong paligayahin. Nabigla pa ang lalaki nang kumilos siya para magkapalit sila ng pwesto. Wah! Usal nito. Sa isang iglap ay siya na ang nasa ibabaw nito. Pinaliguan niya ng halik ang buong katawan ng asawa. Pababa hanggang sa umabot siya sa puso nito. Naramdaman niyang napasingha pa si Wancho na maramdaman nito ang init ng bibig niya. Hindi sinasadyang napasabunot ito sa buhok niya. Pagdating kay Wancho ay parang natural lang ang mga bagay na dati ay hindi naman niya ginagawa. Using her tongue, she teased him even more. Wancho's breathing becomes heavier. I want to come inside you. Bulong ng asawa sa kanya. Umangat siya mula sa pagkakayo ko rito at akmang hihiga sa kama na muli siyang hilahin nito at pinaupo sa kandungan nito. Naintindihan niya kung anong gustong mangyari ng asawa. Hindi na niya nagawang hubarin ang suot na nightgown. Inililis na lang ni Wancho ang laylayan yon. Paangat at hinila pababa ang suot niyang panloob. Ipinosisyon niya ang sarili sa ibabaw nito. Napaungol siya nang maramdaman ang pag-iisa nilang dalawa. Dahan-dahan na ginabayan ni Wancho ang paggalaw ng balakang niya sa ibabaw nito habang pinapaliguan ng halikan leeg at dibdib niya na lalo pang nagpapadagdag sa sensasyon na nararamdaman niya. Lalong bumilis ang paggalaw niya sa ibabaw nito. Kusa nang gumagalaw ang katawan niya, niyakap siya ng mahigpit ni Wancho habang patuloy ang paggalaw niya sa ibabaw nito. Sabay silang napaungol ni Wancho nang sabay silang matapos. Tatayo na sana siya mula sa ibabaw
Nang pigilan siya nito. Stay with me. Paus na bulong nito sa kanya. Hindi nga siya kumilos at hinayaan lang na yakap siya ng asawa habang nananatili siya sa ibabaw nito. Ipinatang naman niya ang mga braso sa balikat nito at pinagsasalikop iyon sa likod ng batok ng asawa. Isinandal naman ito ang noo sa balikat niya. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Maya-maya ay naramdaman niyang muli na naman itong binibigyan ng magagaan na halik ang dibdib niya. Hinayaan niya lang ito. Pumikit pa siya upang mas lalong damahin ang pagsuyong ginagawa nito. Mula sa bewang ay lumipat ang kamay nito sa strap ng suot niya at masuyo iyong ibinaba ng asawa. Muli na namang nahantad ang dibdib niya rito. Gamit ang dalawang kamay ay sinapon nito pareho ang dibdib niya. Pinaglaruan ng daliri nito ang mga dulo niyon. Nang tila hindi makontento, ay dinala ang isa sa bibig nito at pinagpala iyon. Nakagat niya ang labi upang pigilan ang ungol na nagnanais kumawala sa lalamunan niya. Subalit lumabas pa rin iyon. Kusa namang gumalaw ang balakang niya sa ibabaw ng asawa. Naramdaman niya ang unti-unting pagkabuhay na bahagi nito na nasa loob pa rin niya. Tila naalala ng katawan niya kung paano siya ginabayan nito kanina. Nagsimula sa dahan-dahan ang pag-indayog niya sa kandungan nito hanggang sa naging pabilis ng pabilis. Bawat galaw niya ay muling nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa kanya. Napaliyad siya sa sobrang sensasyon na nararamdaman. Maagap naman ang asawa na ilagay sa likod niya ang isang kamay nito upang suportahan ang likod niya. With his other hand, he teased her on the most sensitive part of her body na lalong nagbigay ng kakaibang kiliti sa buong pagkatao niya. Lalong lumakas ang ungol na kumawala sa dibdib niya. Patuloy naman ang asawa sa ginagawang pagpapala sa dibdib niya. Para na siyang mababaliw sa sensasyong biglang pinagpalit ng asawa ang posisyon nila. Sa isang iglap ay siya naman ang nasa ilalim nito at ito naman ang umaendayog sa ibabaw niya. Ramdam niya ang buong pagkalalaki nito na bumabaon sa loob niya at bawat ungos nito ay kakaibang ligayang hatid sa kanya. Nang maramdaman niya na malapit na siya, ay ipinulupot niya ang mga binti sa balakang ng lalaki at nagpakawala na isang impit subalit mahabang ungol. Unti-unting lumuwag ang pagkakapit ng binti niya sa asawa habang lalo namang pumilis ang paggalaw nito sa ibabaw niya. Bumaba ang mukha nito sa kanya at mariin siyang hinalikan sa labi habang patuloy sa ginagawa sa ibabaw niya. Maingat at masuyong kinagat ng asawa ang labi niya. Kasabay niyon ay nararamdaman niya ang mainit na bagay na umagos sa loob niya. Unti-unting bumagal ang paggalaw nito hanggang sa tuluyang huminto. Saglit itong napahiga sa ibabaw niya at saka lumipat sa gilid niya. Kaagad nakidabig siya nito at niyakap ng mahigpit. How can I ever get enough of you? Masuyong buling nito sa tainga niya at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Nanatili sila sa ganoong sitwasyon. Maging siya ay hindi kumikilos dahil sa pagod na dulot ng muling pagniniig nila. Nang lingunin niya ito ay nakatulog na ulit ang lalaki. Dahan-dahan siyang humarap rito. Hindi man lang ito kumilos, halatang pagod na pagod. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Hayon na naman ang kunot sa pagitan ng kilay nito. Muli niya itong pinatag hanggang sa muling marelax ang mukha ng asawa. Tila hindi na niya maalala ang mga araw na nagagalit at kinamumuhian nito dahil pinilit siyang magpakasal rito. Hindi na niya maalala ang galit na nararamdaman niya. Nang sa isang iglap ay minanipula nito ang buhay niya at kinuha nito ang simpleng pangarap niya na makalis ng bansa para kahit paano ay umangat ng kaunti ang pamumuhay kasama ang lalaki na noon ay minamahal niya. Tila nakalimutan na rin niya ang galit na nararamdaman niya para sa asawa na mapagtanto niya na ito ang may kagagawan kung bakit parang bula na naglaho ang dati niyang kasintahan. Maski yata ang dating nobyo niya ay hindi magagawang ibigay ang kaligayahang natatamasa niya sa mga bisig ni Juancho. Pakiramdam niya, sa tuwing ibibigay niya ang katawan rito, ay may bahagi rin ng puso niya ang inaangkin nito. Wala namang saysay kung itatanggi pa niya na lumalapit na ang loob niya sa asawa. Kasal naman sila at mukhang wala naman itong balak na pakawalan siya. Kaya hindi naman siguro masama kung mamuhay sila bilang tunay na mag-asawa. Lalo pa at unti-unti niya nang natutuklasan na mabuting tao naman pala ang lalaking pinakasalan niya. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng asawa upang tuluyan na niya ito matanggap bilang kabiyak niya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagnanais na maging isang mabuting asawa rito.
Muli niyang tinitigan ang mukha nitong mahimbing na natutulog. Kahit nakapikit at bahagyang nakanganga, ay hindi pa rin nabawasan ang kagwapuhan nito. Pumikit na siya at isiniksik ang sarili sa dibdib nito. Naramdaman niyang niyakap siya nito ng mahigpit.